Favorite ko ang kaldereta ni Mami Nene kasi masarap to. Tuwing may okasyon, nahanap-hanap ko ang kaldereta ni Lola Nene. Ang favorite ko ay kaldereta ni Lola Nene. Ang kaldereta ni Mami, hindi mo malalasan kahit saan. The best ang kaldereta ng mami ko. Kaya every time may occasion, yun ang lagi nire-request sa kanya. Ako si Remedios Alcazar ng Concepcion, Marikina City. Magluluto ako ngayon ng kaldereta. Ito ang mga kwentong pagkain ni Mama Sita. Ang ingredients natin ay margarine, oil, bawang, sibuyas, oregano, gin, 7-Up, paminta, asin, chorizo de Bilbao, ketchup, tomato paste, tomato sauce, pickles, siling labuyo, toyo, keso, liver spread, patatas at carrots na ipinirito na, olives, 2 kutsarang asukal. Optional ang Vienna sausage at 4 na kilong baka. Ngayon ay itutuloy ko na ang pagluluto ko ng kaldereta. Una muna ang margarine, oil, dahil masusunog ang margarine pag walang oil, bawang, sibuyas, susunod ang baka, pakibulot. Ang pinalambot na baka. Hihintayin natin siyang masangkot siya. Ang ibig sabihin ng masangkot siya ay matuyo-tuyo siya at magisa. Asin, paminta, gin, 7-Up, oregano, toyo, at chorizo de Bilbao. Ang masarap na gamiting chorizo de Bilbao ay Chinese chorizo de Bilbao kasi malasa siya. Ilalagay na natin ang pickles. At tayaan natin, takpan natin. Tatakpan natin hanggang sa siya ay masangkot siya na. Kailangan kasi nasasangkot siya ang karne para sumarap. O ilalagay na natin ang sili. Malapit-lapit. Kailangan kasi naibigay sa kanya. Ilalagay ko na ang tomato paste. Ketchup. Konti lang. Ketchup. Tomato sauce.
tomato sauce. At muli, ating haluin. Lagyan na natin ng konting asukal. Olives. Patatas at carrots. Sausage. Vienna sausage. Lagyan natin ng konting sabaw ng pinaglagaan para huwag manikit. Magkaroon naman ng konting sabaw. Dinadagdagan ko ng konting sabaw kasi gusto ng mga apo ko ay ang sauce ng kaldereta ko. Hayaan muna nating tumiim ang sauce sa karne para lalong sumarap. Unti-unti na lang ang apoy, mahinang-mahina ang apoy. Habang kumukulo, hahalu-haluin mo dahil baka manikit. Pero matagal akong magpakulo sa tomato sauce. Nung araw, iba ang pagluluto ko ng kaldereta. Simple lang. Pero nakita ko sa biyanan ko na isang Batanggenyo. Siguro mga 1970s. Pinanood ko siya dahil mahilig din akong magluto. Pinanood ko siya ang paraan niya ng pagluluto ng kaldereta. Dahil siya ay kilala sa kanilang lugar, sa Lemery, na masarap magluto ng kaldereta. Kaya tinuklas ko ano ba ang mga inilalagay niya. At natuklasan ko ang kanyang mga lihim sa pagluluto ng kaldereta. Kaya pala masarap. Sa pulnon, kung ano yung nakita ko sa akin biyanan lalaki, ay ginaya ko na. At nagustuhan naman ng mga anak ko at hanggang ngayon sa mga apo ko. Salamat sa biyanan ko. Ngayon ay tapos na ang aking kaldereta. Akan ang lagayan. Masarap talaga ang luto ni Lola Nene. Salsa pa lang, ulam na. Masarap ng pagkain ng ginawa ng lola ko. Talagang pang champion.